Nakatakda na magsimula sa Abril 7 ang paglilitis sa kasong graft laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at 6 na co-accused kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Habang armado ng mahigit 50 testigo ang prosekusyon, nananatiling kumpiyansa ang kampo ng dating senador na mapapabulaanan ang lahat ng akusasyon. Narito ang ulat ni Kai Villan. Magsisimula na sa Abril ang paglilitis sa kasong graft laban kay dating Senator Bong Revilla Jr. at 6 na co-accused kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Nakatakda ang trial sa April 7, 8, 21 at 22 kung saan nakahanda na ang prosekusyon na magharap ng 56 na testigo. Ito ay para sa umano'y paglabag ng dating senador sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa isinagawang pre-trial hearing, tanging sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig at Cristina Pineda lamang ang personal na dumalo sa pagdinig. Bagaman hindi nasabpina ang dating senador, gumamit ang kanyang kampo ng Special Power of Attorney upang katawanin siya sa nasabing hearing. Nanatili namang kampante ang legal team ni Revilla. Gate nila handa silang patunayan na walang tinalaman ang dating senador sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kung saan 14 na testigo naman ang nakahandang ipresenta na depensa nito. The legal team is ready with its defense. All along naman, we have maintained or mini-maintain naman ng legal team na wala talagang partisipasyon si former Senator Bong Revilla sa mga aligasyon laban sa kanya. So, we are ready. Insofar as yung 56 na yun, hihintay na lang po namin and haharapin namin ito as they are presented sa trial. Samantala, sinimula na ng Office of the Ombudsman ang pag-interview at pagbuo ng mga affidavit para sa kanilang mga witness. Ayon sa prosekusyon, maaaring paikliin ang mga petsa ng paglilitis depende sa bigat ng testimonya ng bawat isa. Pagkatas ng arraignment, nag-start na kami mag-interview ng witnesses, so we are ready with the witnesses. Pero for the trial dates on April, we are ready with the 8 witnesses for the 8 trial dates. Siyempre hindi ko pa mabanggit kung sino yung mga pangalan nila, pero nag-start na kaming gumawa ng affidavits nila. Ang sabi kasi namin, kahit na 56 yung witnesses, depende dun sa testimony ng isa, baka corroborative lang yung iba, we can dispense with the others. So maso-shorten pa rin yung trial dates namin. Sa huli, binigyang diin ng kampo ni Revilla na itinagalang nila ang proseso ng batas at handa ang dating senador na harapin ang lahat ng ito hanggang sa dulo. Ginagalang din namin ang tamang proseso. Ginagalang din namin ang korte at ang mga proseso nito at susunod kami sa tamang proseso. Magta-trial tayo, haharapin namin ito. Siyempre, nakakalungkot na ganito yung mga nangyayari pero he remains steadfast at lalaban po siya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Kai Villan, SMNA News.